Sing-init ng panahon ang naging pagdinig sa Senado kung saan sinabon ni Senador Jingo Estrada itong si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Kaugnay ito sa hawak nitong narco-list kung saan kasama umano si Pangulong Marcos Jr. Kasabay nito, hinubaran din ng senador ang kredibilidad ni Morales at bakit ito natanggal sa serbisyo. Pero hindi nito nasagot ang mga petsa kung kailan siya nasibak. Duda din tuloy si Estrada na nakapasok lamang si Morales sa PIDEA dahil sa kanyang umano'y backer. At para sa buong detalye na naging pagdinig dyan sa Senado, kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, kumusta ang pagdinig dyan? Alex, tinawag na sinungaling ni Senador Jinggoy Estrada itong PIDEA agent na si Jonathan Morales. Para kay Estrada, posibleng kay Morales nanggaling ang nag-leak na impormasyon mula sa PIDEA kung saan idinadawit si Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y sa mga umano'y gumagamit ng illegal na droga. Kasi your reputation is at stake here. Your Honor. Your reputation is as a resource person is at stake here pag hindi mo ma-remember. Nagisa sa pagdinig ng Senado ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales sa isyu ng sinasabing nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan sinasabing nasa listahan ng mga gumagamit ng illegal drugs sina Pangulong Bongbong Marcos at ang aktres na si Maricel Soriano. Si Morales ang sinasabing nag-operate sa isang kondo sa Racol sa Makati noong 2012 kung saan nadiskubre umanong nagdodroga si PBBM kasama ang 5 iba pa. Pero sa pagdinig, nag-init ang ulo ni Senador Jingoy Estrada dahil hindi masagot ng PIDEA agent ang mga hinihinging detalye ng senador. Inaalam kasi ng senador ang kredibilidad ni Morales at bakit ito natanggal sa serbisyo pero hindi nito masagot ang mga petsa kung kailan siya nasibak. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo. Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor. Duda tuloy ni Estrada. Nakapasok lang si Morales sa PIDEA dahil sa kanyang backer. Siguro may backer ka. No, Your Honor. Hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment process. You never disclosed your record sa PIDEA. Nang tanungin naman ni Estrada bakit nabanggit ang pangalan ng Pangulo at ng aktres na si Soriano sa dokumento na surveillance operation si Morales, sabi ng dating PIDEA agent, nagbase lang siya sa hawak na litrato at salaysay ng kanyang informante. Pero tumanggi siya ng pangalanan ng kanyang informante dahil maaari raw manganib ang buhay nito na ikinagalit ni Estrada. Handa niya raw ilantad ang pangalan kung bibigyan siya ng assurance ng Senado na hindi siya may incriminate. Folder ko na lang. Educate me. Paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Maricel Soriano, at iba't iba pang personal? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng patawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao. Itinanggi naman ni Soriano na gumagamit siya ng cocaine o anumang illegal drugs. Pinabulaanan niya rin na binugbog niya ang 2 kasambahay dahil umano sa paggamit ng illegal drugs. Inamin nito na pag-aari niya ang condo unit pero naibenta niya na noong 2012.
ito rin ma'am, may napabalita in 2011, 2 former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Hindi naman sumipot sa investigasyon si dating Executive Secretary Paquito Ochoa at ang social media blogger na si Maharlika na siyang naglabas sa impormasyon sa publiko. Sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na chairman ng Committee on Public Order, hindi pa rin off the hook si Morales. Aalamin anya nila ang posibilidad na ito rin ang nag-leak ng naturang impormasyon. Pagdating doon sa punto, yung papel na yon, hindi mo rin pwede siyang sirain na he's not telling the truth. Kasi kita ko naman ng papel, totoo man yung papel na nakasulat na yon. At saka, di ba sinabi pa niya na si President Duterte daw mismo, nakakaalam dyan sa report na yan. Senador na nag-iimbestiga. Alex, tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi magpapagamit ang kanyang komite at magiging patas siya at hindi mangyayari ang pinangangambahang investigation in aid of election. Pero may paalala si Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang mga kapwa senador na nangunguna sa mga investigasyon. Sabi ni Zubiri, hindi dapat hayaan na magamit ang mga pagdinig ng mga komite na ito para sa anumang political persecution. Ang mahalagaan niya ay lumabas ang testigo at igalang ang karapatan ng sino mang individual, lalo't wala pa namang naipipresentang ebidensya na magdidiin sa kanila sa anumang kaso. Alex. Okay, Mayan, sa aking pagkakaintindi, correct me if I'm wrong, ibig sabihin dito kay Morales, kaya niya ginawa ang pre-ops document dahil meron siyang nakausap na isang confidential informant na nagbigay ng litrato na nandun nga ang binabanggit nga ng mga inaakusahan na gumagamit ng illegal na droga. At after that, kanya itong isinumite sa kanyang higher-ups. At anong nangyari? Wala ba nangyaring operasyon? Alex, hindi natuloy yung sinasabing operasyon dahil wala pa ngang matibay na ebidensya para isagawa yung sinasabing drug bypass. Sabi ng sa pagdinig kanina, iginit ng PIDEA na walang ganitong listahan at hindi totoo yung sinasabing drug list kung saan kasama ang pangalan ng Pangulo at ni Maricel Soriano at iba pang personalidad sa umano'y kanilang drug list. Okay, dito naman sa hindi pagsipot ni Maharlika, ano ang plano ng mga senador? Pwede ba siyang isabpina, kasuhan dahil nga hindi sumipot? Ano bang estado dito kay Maharlika? Alex, kasalukuyan siyang nasa ibang bansa. Ang sabi ng ilang eksperto ay hindi siya maaring imbitahan dahil hindi saklaw ng batas ng Pilipinas, yung batas na umiiral kung saan naroon itong si Maharlika at hindi pa matiyak kung siya ay maaring ipatawag ng Senado. At dun sa pagtatanong kay Maricel Soriano, nabanggit ba na kanino o sino nagmamay-ari ng kondo na pinaggagamitan umano ng session umano sa illegal drugs? Yung condo unit, Alex, yung tinatawag na 14-C sa isang condominium unit sa Rockwell, sa Makati, sinabi niya na kanya yon, pero naibenta niya na daw ito noong 2012. Hindi pa lang matiyak kung naibenta niya ito bago o pagkatapos na nangyari yung sinasabing paggamit o yung illegal drug session. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corbera. Mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.